Wala ka pang boyfriend? Yung totoo, ha? Actually po, kakabreak ko lang. Pero sa girl po. Dahil may third party. Hindi po, ex ko po ay girl. Your dad or yung papa mo used to be a trans woman. Yes. And your mom used to be a lesbian. Yes. Hindi ba kayo nakaranas ng bullying? Ang pagpapasexy kasi, bilad ang katawan mo. Do you allow your parents or your family to watch your movies? Madalas po, di ba, misconception ng mga ibang tao, pag sexy star ka, umaasa ka sa mga politiko daw. Okay. Anong isang bagay ang magpapaiyak sa'yo? Ngayon po kasi, kakabreak ko lang eh. Love ko po yung ex ko. Pero, mas pinili ko po yung career ko. Mahal mo pa ba siya hanggang ngayon? Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw nito, mga kaibigan, ay isang bagong personalidad ang ating makakakwentuhan. Alam kong marami pa ang hindi nakakakilala sa inyo, pero she has a very interesting life story. The very reason why she's here with the TikTok. Mga kaibigan, pinakabagong BMX star. Let's all welcome Sahara Bernales! Hello po. Hello, tita. Ano ba pala mo sa Sahara? Mahaba, Sahara. Sara. Pwede rin po. Sara. 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 Okay. Maganda yung Sahara, unique. Thank you Is it really your real name? Yes po. Ah, Real name talaga? ko siya. Galing siya sa father ko. Pero yung Bernales, screen name mo yan. Screen name lang. Kasi ang tunay mong pangalan ay Sahara Maniago Manatiga. unique yung pangalan or apelido ng tatay mo. Yes. Oh, you're from Angeles, Pampanga? Mabalacat. Mabalacat, Mabalacat, Pampanga. Kwentuhan mo naman kami, Sahara. Paano ka napunta sa industriyang to? Contestera po ako dati. Rumaraket ako, kumukontest ako sa iba-ibang lugar, napupunta ako sa Luzon, Visayas, Mindanao. Oh, Tapos, nakilala ko po yung manager ko. Mga time na nag-audition ako, like commercial, extra-extra sa mga movies, ganon. Tapos, meron pong nakakita sa akin na may potential daw ako, si Direk Ruben, artist director Ruben Soriques, kung kilala niyo po siya, Italiana siya. Tapos friend niya si Mami Jo. So, gusto niya akong pakilala sa kanya. Tapos nung mga time na yun, medyo nag-aalangan pa ako kasi hindi ko pa naiisip na pumasok sa pagpapasexy, ganun. Tapos, merong time na nag-audition ako sa commercial. Tapos si Mami Jo po yung nagpapa-audition, na nag-end siya sa VMX na lang daw po ako, Oo. bagay daw ako. Tapos sakto, naghahanap sila ng mga morena. Kumbaga, konti lang yung mga morena sa VMX. Kaya sabi ko, sige po, baka ikaw na po yung right manager for me. ano pa yung may ibang contest na sinalihan mo? Sumali po ako ng Cosmo Manila Queen and King 2022 po. And you were? Darling of the Press and fourth runner-up. Kasabayan ko si Anita Gomez. So, mahilig ka na talaga prumampa. Pero yung beauty mo talaga, and you're 5'5", Yes di ba? po. Pwedeng-pwede sa national competition. So, you po. bakit hindi mo kinonsider yung sumali ka talaga sa bigger beauty contest? Actually, yun po. Medyo takot ako sa Q&A. Oh, Yun. okay. Kasi ano ako medyo may pagkatakot ako magsalita sa madaming tao. Ngayon lang talaga ako nakakapagsalita. Okay. Dahil nahasa na rin po siguro sa mga press con. Tapos Okay. nag-hosting din po ako under Viva. And pag sa national pageant kasi medyo magastos siya. Yung goal ko po noon is kumita lang ng kumita ng pera since breadwinner ako. Okay. Hindi ko afford na talaga, Yes. mamuhunan ng malaki, tas hindi ka sure kung mananalo At saka ka. magti-training ka Yes, pa, magte-training go ka pa. ng training. Oh. Kailangan ko pa mag-hire ng mentor, yung Stylist. stylist. Oh. Yung morena complexion mo, ang ganda. Thank you po. Nako, sabi ko nga, actually mga kaibigan, kanina binibiro ko nga si Sara, sabi ko, alam mo, yun ang type ng mga foreigners. Foreign guys, talaga, gustong-gusto nila yung mga... Actually, marami pong nag-message sa akin sa social media. Oh, talaga? Opo, kasi syempre, normal naman po may mag-message talaga Yes, dahil nga yes, po yes, nag-VMX.
Mm-mm. Pero karamihan talaga sa kanila mga puti. Wala ka pang boyfriend right now? Wala. Yung totoo, ha? Actually po, kakabreak ko lang. Oh, Last 2 weeks, pero sa girl po. dahil may third party. Hindi po, girlfriend, ex ko po ay girl. Ah, Yes, 3.5 year po kaming nag-live-in. okay. Now I understand. Yes. Pero nagkakagusto ka sa guy. May ex po akong guy, pero 10 months lang kami, way back 2018. Mas nagtagal pa kayo ng girlfriend mo. Yes, 3 Oo. years and 6 months Wow, po. almost Kakabreak 4. lang. Almost 4 years. Oo. Yes. So, parang kinukonsider mo yung sarili mong bi. Pansexual po ako, tita. O, bisexual. So, Kumbaga, kung kanina ako ma-fall, okay. gano'n. May naka-MU ako dati na trans man, Mhm. na yung kumbaga pinanganak na babae, tas nag-transition into man. Okay. Nagkakagusto din po ako sa mga bisexual na lalaki, Mm-mm. gano'n. Yung straight na guy, nagkakagusto ka? Yun po yung ex ko, 10 months Yung lang 10 kami. months. So, Opo. straight yun. Straight Oo. yun. Yun, hindi ko po maintindihan yung sarili ko, tita eh. Oh, so, do you consider yourself part of the LGBT Yes po, tita. community? Yes po. Oo. Pansexual nga po ako, and kahit kanino pwede ako ma-fall. Pag nakita kita na in love ako, wala akong paki kung ano ka man, wala akong paki kung anong kasarian mo, basta pag nagustuhan kita, Yun na yun. yun na yun. Since when mo na ito na naramdaman? Kasi like, yung ex-girlfriend mo, almost 4 years yun. Yes po. Teenager ka pa. Opo. Yun pong ex ko na yun, as in babae po siya, tita. Oo. Ah, Straight. Lipstick lesbian. Okay. Okay. Babaeng babae siya, mas malambot siya sa akin, mahaba yung buhok. Nag-short nga lang siya ngayon dahil nagpa-short kami Okay. dati. Nung bata po ako, hindi ko alam bakit, pero pag nakikita ko kung nanonood ka man, ikaw si Aya, ano siya, butch, lesbian. Kinikilig ako, as in 8 years old pa lang ata po ako nun. Bakit ako kinikilig sa kanya? Pareho kaming babae, ganun. So, in other words, as early as 8 years old ka pa lang, kinikilig ka na sa kabaro Nagtataka mo. na ako. Oo, kabaro mo. Oo. Nagtataka na ako. Bakit ko ito nararamdaman? Sabi ko. Baka ano lang, confused lang ako. Baka talagang lalaki talaga yung gusto ko. mo. Pero hindi mo po kasi masabi, 8 years old pa lang po ako noon eh. So, marami pang pwedeng mangyari, ganun. Nagka-boyfriend ako, lalaki talaga gusto ko. Pero nag-break kami, parang, ang tagal ko rin pong walang jowa, tapos biglang dumating po yung ex ko, 2022. When you were a kid, mahilig ka ba maglaro ng mga dolls? Or iba yung pinaglalaruan mo? Maano po ko eh, halos mga kalaro ko po, mga boys din po, ganon. Tsaka yan, yung mga kapatid ko pong lalaki. May katabi po kasi kaming bahay, tatlo sila magkakapatid na lalaki. Okay. Sila po lagi yung mga kalaro namin. Mm-mm. So, nagtutumbang preso kami, ganon. Nagluluksong baka kami, ganon. So, hindi ka nagkahilig ng mga dolls? Usually kasi, mga Barbie dolls, mga Hindi kung po. ano-ano, pambabae talaga na laruan. Hindi ka Saktuhan lang po. Hindi ako mahilig sa dolls. Mga puzzle-puzzle lang. Maybe itong tinatawag natin sexual preference mo is maybe because of your parents. Yes. Your dad or yung papa mo used to be a trans woman. Yes po. And your mom used to be a lesbian. Yes. Siguro because of that exposure sa pamilya nyo, somehow na-influensyahan ka rin doon. Paano nagkakilala ang nanay at tatay mo? Si Papa nasa pic siya na, kumbaga, moving on stage siya. Dahil may boyfriend siya noon Oo. na kaka-break lang. Tapos, may parlor si Papa na hanggang ngayon buhay pa naman yung parlor na yun. Tapos customer niya si Mama. Nung time na yun, magnanahi si Mama. Nagbibiro si Mama na sabi niya, baka pwede tayong ikasal, ganon. Kung Ang mama mo ready pa ang nagbibiro sa papa mo. Opo, Oo. kasi gusto kong ikasal sa simbahan, sabi niya. Hindi alam ni Mama na tototohanin ni Papa. Pero hindi pa sila noon. Hindi pa Nagbibiruan po. lang sila. Okay. Nagbibiruan lang sila. Parang casual talk lang Oo, po, ganun. oo. Tapos seryoso pala si Papa. Ngayon pala gusto na niyang magka-family, mag-settle. Okay. Tapos hanggang sa yun, kinasal sila. Na-develop na din siguro sa isa't isa kasi laging magkasama, isang bahay. Yun, every year nanganganak si Mama. Nung ikasal sila, syempre nakadamit lalaki ang papa mo. Yes po, At pero nakadamit
gown naman, Yes. wedding gown ng nanay mo. Okay. Tapos may picture si Papa na kahit na pang lalaki yung suot niya, ang arte po ng paa niya. Oo. Ay, hindi siya marunong mag-boots. Oo. Parang kumbaga yung pang lalaking shoes na Oo. Yes, oo. hindi po marunong maglakad ng Oo. ganong shoes si Papa, kaya nahihirapan siya. Tapos pinakita niya yung picture niya sa amin. Sabi ko, oo nga, alam na malambot talaga siya. Oo. Dati kasi, naka-heels siya lagi. Oo. Kaya sabi niya, ano ba naman to? Sabi niya, yung reaction niya talaga, hindi pa pwedeng mag-heels na lang din ako. Oo. Parang may nagbiro sa kanya, baka matalo mo pa yung asawa mo Oo, sa yung heels. bride. Oo. yun Siya yung po. groom. Oh, yes po. Oo. Sayang nga po, yung meron pa yung video nung kasal nila, kaso nawala na din. So finally, kinasal sila, nagsama sila bilang mag-asawa. Pero bago kayong mga magkakapatid ipinanganak, meron ng isang anak ang papa mo. Yes Sa po. ibang babae. Sa ibang babae. Okay. Trans siya, pero nagkakagusto din siya sa babae. Ah, okay. So, may naging Doon ka ex nagmana. siya. Siguro po. Okay. Kay Papa. Oo, sige. So, Oo. may naging ex siya na babae, tas nabuntis niya. Tas nung nabuntis, bigla daw naglaho yung babae. Bit-bit yung anak. Yung anak. Oo. Babae yung anak. Tapos wala na daw siyang Communication. sa girl. Oh. Hindi niya rin nakita yung baby. Pero babae, ang pagkakaalam daw po niya, babae yung naging baby nila. After nyo ipanganak na 6 na magkakapatid, meron pa rin kayong isang kapatid na supposed to be bunso na ibang nanay. Iba yung nanay po. Oo, this time boy naman to. Lalaki naman Oo, po so ito. siya ang pinakabunso sa inyo lahat. Yes po, sa pangatlong tiyan. Oo. Tinanggap ni mama yung baby kasi after 3 months pinanganak, yung nanay niya namatay na. Kaya, okay. Si mama naman, syempre, malambot ang puso ni mama. Tinanggap at tinuring na tunay na anak. So ito yung kasama sa 6 o pang-7 na siya? Yun yung pang-pito po. Pang-7. So Kumbaga. 7 na kayo lumalabas na magkakapatid. Bali, 8 po. 8 kasi 8. wala kasi kayong ano doon sa una. Sa una, Oo. tas 6 po kami sa Yung ngayong pangalawa. magkakasama, 7 kayo. Ngayon magkakasama. Kasama na yung bunso, na Yes iba yung po. nanay. Yes. Na inampun naman or tinuring na Ito na sariling rin anak na ng ni mama mo. mama. So, ipinanganak yung ate mo, pero parang sunod-sunod yata kayo. Yes po. Sunod-sunod as in magkakaano lang. Oo. Every year, kumbaga, hindi pa ata naglalakad si ate. Buntis na si Sa'yo. mama sa akin. Oo. Ganon din yung mga sumunod mong mga Sumunod, kapatid. Oo. Mabuti hindi nagalit ang mama mo or hindi naapektuhan yung pagsasama nila bilang mag-asawa nung malaman niya na meron pang nabuntis Yes. ang papa mo na ibang babae. Yes. Actually po, Mm-mm. ayaw maniwala ni mama na may baby sa iba si papa. Ganun. Pero sinasabi ni papa talagang anak niya daw po yun. Tapos, pandemic days po yun eh. So, pandemic baby siya. 2020, nung lumitaw yung bata. Sabi naman, wala naman na yung nanay, ganito, ganyan. Sabi, masama yung loob niya. Siyempre po, kahit sino naman, siguro sasama talaga yung loob. Pero, pinaintindi na lang ni Papa at kumbaga malawak din naman yung understanding ni Mama. Ayaw naman niya napabayaan na lang yung bata. Mm-mm. Tas walang nanay. So, 3 months old yung bata nung mamatay yung nanay niya. Yes po. Oo. Very close kayo doon sa bunsong Yes kapatid po, nyo. actually. Parang tunay nyo na rin Opo, siyang kapatid. opo. Anong nakita mong mga pagbabago sa parents mo? Nanay mo, sabi mo, nagbago na. Babaeng-babae na siya. Yes po, babaeng Oh. babae. Oo. Tapos yung papa ko, malambot man siya sa Mm-mm. paningin ng iba. Mm-mm. Pero lalaking lalaki talaga ang, kung paano siya maging responsable Mm-mm. sa pamilya niya. Mm-mm. Sobrang napaka-responsible. At saka playboy, ha? Kasi, Hindi ko alam kung playboy Oo. or playgirl. Diba? Hindi. Andun, slash. Yes, so slash. Playgirl, playboy. Kasi Actually, hindi naman magkakaanak ang playgirl. Pero kinikilig pa rin talaga siya sa lalaki, tita. Oh, Minsan hanggang ngayon? Opo, parang kaibigan ko na lang si Papa eh.
niloloko siya, may baby boy doon. Tapos meron Konsentidor ka rin, ano? Opo, meron tayong tita, dinala ko siya sa host. Dinala ko siya sa host, tapos may mga sumasayaw-sayaw na Oo. lalaki, tapos Yes, tuwang-tuwa yes, siya. Alam mo yung ngiting ayaw ilabas, pero lumalabas talaga. Ay, andun pa rin talaga, ganon. Paano niyo tinanggap ang parents niyo? Wala pa kami sa mundo, ganun na sila eh. Habang lumalaki kami, parang normal lang. Kasi yun na yung pinaka-normal sa amin. Tapos, pero nakikita namin sa iba na hindi nga ganun ka-normal yung family namin tignan. Kasi madalas sobrang masculine ng lalaki. Tapos sobrang lambot ng babae. Oo. So, naging kakaiba lang siya tignan sa amin nung nag-aral na kami. May mga parents na pumupunta, tas lalaking lalaki talaga na barako, ganun. Mm-mm. So, lumaki kami na walang ganon sa bahay namin. Ang saya kasi, hindi Nakalakihan nyo na gano'n ang setup nyo. Parang may reunion ng mga, kumbaga LGBT, kapag may handaan, sobrang saya lang, sobrang saya sa puso, makulay. Noon, lalo na nung bata kami, hindi kami mabubuhay ng walang kasama sa isang bahay. Yung bading, parang ang lungkot, ganon. Hindi ba kayo nakaranas ng bullying sa school? Normal yun, tita. Actually, ilang beses, kaya nga sinasabi ko ngayon sa mga basher, ay normal na lang sa akin yan kasi bata pa lang ako, binabash na ako, binubuli na ako. And syempre, sabi ko nga po, na bata pa lang kami, since maganda yung pagpapalaki sa amin ng parents namin. Bata pa lang kami, tinuruan kami ng salitang deadma na lang para wala ng gulo. Nung una, syempre, mahirap deadmahin. At masakit. At masakit po. yun, Masakit po oo. talaga. Pero wala mas nangingibabaw yung pagmamahal ko siguro sa parents ko. Pag sinabi nila sa akin na, ay, bading yung parents mo, ganon. Yung mama at papa mo, mga gay sila, pareho. So ako, naman, totoo naman. Ngayon, okay lang. Ang saya kaya. Inggit ka, ganun na lang yung mga sinasabi. So, hindi ka ko. nakikipag-away at hindi ka rin na po. pumapatol. oo. Tapos, binubuli din nila ako kasi ako yung darkest sa aming magkakaklase. Madalas kasi sa mga kaklase ko, light yung skin, ganun. Siguro doon ako mas Angat ka sa kanila in terms of your skin Oo, color. kumbaga, Oo. binubuli din ako Oo. sa Yung sa pagiging skin. morena mo? Opo, Oo. sobrang Kinaingitan ngayon ng marami, di ba? Yun nga po. Sabi Oo. ko, yung insecurity ko pala nung bata ko, nagagamit ko ngayon. Siya yung nagiging asset ko ngayon. Yan. Yung ibang mong mga kapatid, I think they went through the same na nambubuli rin sila. Paano nila ito hinahandle? Hindi ko alam sa kanila kasi si Papa palaban eh. Kapag alam nila na agrabyados, yung mga kapatid ko, tsaka kami, sugod yan si Papa. Ay, lalo na pag teacher ka, tapos gaganyanin mo yung anak ko. Ay, susugod po talaga si Papa. Kaya yung mga teachers sa amin. Takot. Takot kay Papa. Oo. Ay, ayan na si Lawrence. Kasi po yung stage name niya, Lawrence eh. Oo, Ang pangalan niya, Romeo. Pag Oo. sa babae, Lawrence po ang niya. Parang pang lalaki din. Same lang, pero Oo, yun po talaga oo, yung gamit oo. niya. Ayun na si Lawrence, bakla. Nakakatakot. Ganyan. Tapos, na sila. Ay, hindi naman. Ganun. Biglang magiging mabait sa amin yung mga teacher. Walang masyadong sa amin. Kami po mismo, hindi kami masyadong binubuli ng ganon kapag nandyan si Papa. Hanggang sa lumaki kayo, Yes, ganun po. na ang situation nyo. Opo, Sa high school at saka sa bahay. Wala nang gumagalaw sa inyo. Wala po. nang nambubuli. Meron man kung hindi kilala yung parents ko. Mm-mm. Pero kapag kilala yung papa ko, syempre na-chismis na yan, ay, talakero yan sa Lawrence. Mm-mm. Yung baklang yan, Syempre, pag chismis, kumbaga, lalawak yan, malalaman ng iba. So, yun, tahimik na lang pag kami, ay, normal. Hello, smile na lang sila sa amin. Sa inyong magkakapatid, syempre, iba yung epekto eh. Pag binubuli kayo sa labas, tatay niyan bakla, nanay niyan tomboy. So, syempre, bilang anak, masakit yun. Paano nyo nalalagpasan? Yun nga po, dead man na lang. Dead man na lang. Masakit po. Siyempre, may time na umiiyak kami sa gilid. Kumbaga, ako po, personally, na-experience ko kasi siya. Ba't ganun? Hindi ko sinisisi na bakit kasi ganyan yung parents ko? Hindi naman po ganun. Ang sinisisi ko po, yung mga nambubuli sa amin, napaka-close-minded ng mga tao. Baka malungkot sila.
malungkot din sila sa bahay nila, gano'n. Sa buhay nila. Sa buhay nila. Oo. Kasi ako masaya naman ako sa life ko. Masaya kayo na magkakapatid. Opo, masaya po yung family namin. Mm-mm. Baka siguro sila. So, imbis na nilulugmok ko yung sarili ko, mas naaawa po ako sa mga taong nambubuli sa amin. Ilang taon ka nung mag-isip ka na gusto mong makatulong sa pamilya mo? Elementary pa lang po ako, nakikipaglinis na ako sa may tindahan sa kapitbahay, tas kailangan nila ng tagalinis. Hina-hire ako, tas bibigyan po ako ng 50 pesos, ganon. Oo. O kaya yung mga teacher na tuwang-tuwa sa akin, dadali nila ako sa bahay nila, papahugas nila yung mga pinggan nila, tapos babayaran po nila ako. So, elementary pa lang po ako, natuto na Madiskarte ako. ka na. Opo. Oo. Tapos nung nag-high school po ako, nagtitinda na ako ng mga shake, buko shake, mga siomay, ganon sa palengke. Pero nakikipagtrabaho lang din po ako. Tapos binabayaran po ako. Kumbaga, Para nangungumission ka pala. yes Oo, po. oo. Kumbaga, pag nag-close na yung, or umalis na yung boss ko sa buko shake, ay wala na akong trabaho, kailangan kong umanap ulit. Lilipat ako dun sa nagtitinda ng siomay. Tapos kapag natapos na ako sa siomay, lilipat na naman ako sa nagtitinda ng burger, ganun po ako. Ang galing mo, madiskarte As in, ka nga eh. Opo. Oo. Thank you po. Ikaw Tas, lang sa magkakapatid ang ganyan? actually, yung ate ko po, pero yung ate ko hindi rin nagtagal eh. Kumbaga ako na din po yung nag-pursue. Tapos nung grade 11 naman po ako, grade 12, mas malaki na po yung kailangan. Kasi nag-jeep na ako nung mga time na yun. Hindi katulad nung high school ako naglalakad, okay lang. Humanap ako ng mas malaki yung kikitain. Nag-apply ako sa mini restaurant. Doon lang din po kung saan yung barangay namin. Nagkakahera ako, tapos nag-waitress po ako din yung naglilinis, ganun. Part-time job. Yes po. Oo. So, nag-aaral po ako ng umaga hanggang hapon. Pag uwi ko po, bibihis lang. Tapos, pupunta na po ako sa work ko hanggang 1 a.m. So working student ka pala. Yes. Parang ikaw na yung nagpaaral sa sarili mo. Yes po. Oo. So, hindi na ako naghihingi ng baon. Kasi nung mga time din po na nagtatrabaho ako, OFW yung mother ko. So, yung mother ko po, hindi ganun kalaki kasi yung sahod. Domestic po. Kumbaga, yun, nakikipagtrabaho siya sa bahay sa Saudi. Marami pong, mga 3 po, Kuwait, Qatar, Saudi po yung, mga 6 years din po yun. So, sabi ko, ay, bakit kailangan pang mag-abroad ni mama? Tapos, doon po ako nakaisip na kailangan ko rin magtrabaho. Si mama nga nakapag-international para mag-work. So, kailangan, kung nagtatrabaho sila, meron din ako magawa kahit na nag-aaral ako. So tinapos mo yung up to grade 12. Yes po. So tapos ka at least ng high school. Opo. Oo, pero nahinto ka na or hindi mo na ipagpatuloy Opo. sa college. Opo, kasi sa dami po namin, tas sabay-sabay kaming nag-aaral. So, hindi na po talaga kaya ng parents ko na pagtapos po ako sa college. Parang yung mama at papa ko, sabi nila, okay lang na hanggang grade 12 na lang, ganun. Tapos yung mga kapatid ko nga din po, ayaw na rin ipag-college kasi hanggang grade 12, kasi sa sobrang dami namin, hindi na po kakaya. Hindi, ako na lang, sabi ko, ako na lang ang mag-i-stop kaysa yung mga kapatid ko, tutulong na lang ako. Doon ako nag-decide na pumunta ng Manila para dumiskarte. Pumunta ka ng Maynila, ito na yung simula mo ng pagrampa-rampa. Yes po, Okay. pag-racket-racket, Oo, gano'n. mga racket mo, pag-join mo sa mga iba-ibang contest, Yes di ba? po. Saan ka naman tumitira dito sa Maynila? O uwian ka lang? May nakausap lang ako sa social media, naglakas ng loob lang po ako. Pumunta dito kahit di ko kakilala. Magkano lang yung pera ko. Before po pala ako pumunta ng Manila, nag-call center agent po muna ako. Nung kaka-18, kunwari 18 po ako ngayon, kinabukasan nag-apply po ako ng trabaho, which is nag-call center po ako sa Clark, Pampanga. Tapos, parang 6 months lang ako, tapos rumakit na ako ng Manila. Ayaw mo na. Ayaw ko na po kasi Oo. nakaka-stress. Mm-mm. Eh, nung mga time na yun po, tita, nagka-pandemic naman. Oo. So, kailangan ko mag-call center ulit, Oo. bumalik ng Pampanga. So, nag-call center ako ng ilang taon. Tapos, nung sabi ko, hindi talaga para sa akin tong... Wala doon yung puso mo. Wala doon. Oo. As in, okay naman sahod monthly. Kuha ko doon 80K, gano'n. Wow. Kumbaga, Oo. ano pa ako doon, parang 3 months tuloy-tuloy na top
agent ako, ganon. Wow, oo, As in, kasi pag talaga may inspiration ka talagang, Yes. May goal ka may goal ka. So, gustong-gusto ako, pinromote nila ako ng senior expert, hanggang gusto na nila ako mag-supervisor, pero ayoko na talaga, sabi ko. Magmamanila na ako. So, nag-resign po ako. Talagang gusto ko tong gawin yung pag-racket. Kasi dito, nag-e-enjoy ako, nakakatulong ako, tapos sa akin pa yung oras ko. So, gusto ko maging freelance lang. Ayoko yung 5 days ka nagtatrabaho, tapos yung day off mo, tutulugan mo lang din ng buong araw. Sayang din. Parang yung routine. Tulog ka sa araw, sa gabi ka nagtatrabaho. Opo. Dito na lang ako. So, may mga, kumbaga naipon naman ako kahit papano. Parang 3 months din ako walang trabaho. Kasi nga kaka-pandemic lang. Tapos, ang nangyari, parang 20 pesos na lang yung pera ko pagdating ko dito sa Wow, baka kulang pa yung Manila. pamasahe sa sa Ayun jeep. nga po. Oo. Sabi ko, buti may service naman po kasi sumali ako Sexy Babe noon sa TV show. Tapos doon ako kumuha ng puhunan. Sa Showtime po. Sa Showtime. Sexy Okay. Babe. Sexy Babe. Opo, Naging sumali contestant ka. Yes Okay. po. oo. Sumali po ako Nanalo doon. ka ba doon? Daily, nanalo po ako. Okay. Tapos, yun yung weekly final. Na-out ka na. Out na Hindi po ka ako. umabot sa grand Ay, finals. hindi na po. Sabi ko, tapos na yung Sexy Babe. Hanap ulit ako sa social media kung anong pagkakakitaan. Hindi ka natatakot? Kasi minsan yung iba mong hindi mo... Yun nga po. Ang daming scam? Yes po. Pero chine-check ko talaga kung legit. Kasi nagpo-post ako sa mga page, legit ba to? Ganun po. Legit ba to? Legit naman. So, kung legit naman, gagawin po ako. Ganun. Nagstay ako dito dun sa nakausap ko sa social media na, ayun, pwede ka magstay dito. Nagstay ako ng Pasig. Grabe yung pinagstayan ko nun. As in, sobrang liit. Tapos, sobrang dumi, ganun. So, tiniis ko lahat yun. Tapos, pag may ulan, tumutulo pa yung mga tubig. Hindi naman ito squatters area. Parang ganun po. Okay. Pero pinagtiis ka dahil... Oo. Kasi kailangan Gusto po mo kung talagang gusto kong magstay ng Manila. Hanggang sa, ayun, racket ako dito, racket doon. Hanggang saan-saan po ako nakapunta. Nakapunta ako ng Katarman, nakapunta ako ng Ilocos. Katarman Samar. Opo, Oo. nakapunta po ako doon. Rumampa-rampa po ako doon. As in, grabe, ang dami ko rin po nakasalamuha na tao, ganun. Tapos hanggang sa nakilala ko si Tito Jojo. Manager mo ngayon. Yes po. Jojo Veloso. Lumuwag-luwag talaga ng yung nakakapag-condo na ako, ganun. Dati dyan lang, tapos pinapalayos pa ako kasi wala na akong pambayad, ganun po. May time na ganun yung pinapalayas. Nag-rent ka lang ng isang kwarto, di ba? Oo. Yun po. Oo. Bed space. Napunta ako sa Pasig, napunta ako sa Timog, napunta ako Commonwealth, napunta ako kahit saan May po. sasakyan ka na ba ngayon? Wala po. Wala pa rin. Pero at yung condo mo, nirerentahan mo lang or sarili mo na? Ano po, nirerentahan. Nirerentahan mo pa rin. Okay. O, papunta ka na rin doon, di ba? Pero bilib ako sa iyo, saludo ako sa iyo sa lakas ng loob mo, di ba? Thank you po. Yung kung iba-iba lang yan, medyo andyan yung takot, Yes po. tapos namaloko ka, di ba? Opo. At mapahamak ka. Di ba? Above all talaga yung mapahamak ka Di ba? Kasi di mo alam, ang daming manloloko lalo na dito sa Maynila. Yes po. Oo, di ba? Pero awa naman ng Diyos. Opo. oo. Buti na lang kasi ang daming na i-snatch dito. Hindi lang snatch, Opo. di ba? Marami manloloko sa iyo, baka yung last money mo kung ano mang alahas meron ka, baka wala nang matira sa iyo. Baka malakas yung guardian angel ko. Oo, malakas ka doon Opo. sa itaas, di ba? Yes. Malakas naman siguro ang paniniwala mo sa kanya, di ba? Oh, that's very important. Lagi yes. kong inaano na, Lord, susugal ako dito. Sabi ko, sana tama tong decision ko. Lagi kong ina-offer sa kanya yung kumbaga, yung lakas ng loob ko din talaga nanggagaling sa kanya. 2023, nang ma-meet mo yung manager mo, and then a few months later, you signed up with Viva. Agency ka na ngayon. Pero ang una mong pelikula or the series of movies na ginawa mo, puro nagpapasexy ka under BMX. Di ba? Siyempre, kilala ka ng mga BMX followers or viewers. Pero ano ba talaga ang ultimate goal mo? Kung sa family ko man, yung goal ko kasi, mapagtapos yung
mga kapatid ko, dahil may 3 college nga po ako. At isa graduating Yes, na, si graduating. Marco, yung Yes, sumunod po. sa'yo. Yes, Yes, po. wow. Graduating na siya Anong this tatapusin niyang kurso? HM po. Oh, yes. Wow, okay. HM. Accountancy po, Mhm, yung pangalawa. Tapos yung pangatlo ko is IT. Wow. Yes. Naku, in demand. Super in demand yan ngayon. Yes Oo. po. Tapos yun, sabi ko Oo. nga po, wala man akong kotse. Basta may diploma yung Oo, mga kapatid ko. Okay na galing, yan. galing. Oo. Wala pa akong bahay. And syempre, gusto kong makarating doon na magkaroon ako ng sariling sasakyan, ng sariling bahay, lupa't bahay. Sana marunong na ako. Sa time na yun, sana marunong na ako mag-drive. Oh, wala nang problema. You can learn Yes. how to drive anytime you Yeah. want. Tapos diba? gusto ko Oo. sanang, yun, bumili ng lupa, tapos ipa-rent ko, gano'n. Oo, Yan po oo. yung goal. Tapos sa ano naman po, sa showbiz po, gusto kong, since as a sexy star po ngayon, gusto ko syempre Sa mainstream. mainstream, Mm-mm, gusto kong maging action star, gusto kong Wow. matry ang horror, Oo, ganun po. oo. And gusto kong makita ako ng parents ko araw-araw sa mga TV shows, Mm-mm, kumbaga sa mga mm-mm. teleserye, yun. Mm-mm. Ang maganda kasi sa'yo, parang driven ka eh. Kaya yun ang pupush sa'yo. Imagine mo, yung mga ibang babae, your age, di ba? Mga signature bags or mga damit, sapatos. But in your case, Hindi po ako Hindi yun ang- materialistic Oo, na so- tao talaga. Mas alam ko po kasi yung priorities ko talaga. Kumbaga, minsan po, syempre nakikita ko, pero for me po kasi nating special po eh. So, mas malakas po yung ano ko na mag-provide kaysa mag-provide sa sarili ko with luxuries. ang galing mo. Kasi ano. kahit pa paano, ano yun eh, ano mo talaga yung pangarap mo. Yung mga pangarap mo gusto mong talaga matupad. Yes. Una pangarap mong makapagtapos yung mga kapatid mo. More than you. Yes po. Pero ikaw, plano ka naman tapusin yung Yes po. pag-aaral mo sa college. Opo. Oo. Sabi ko naman po dati, kung may chance man ako dati, tatapusin ko muna yung pag-aaral ko. Sayang yung panahon eh. Habang bata ako, gusto ko siyang gamitin para makatulong ako sa mga kapatid ko. By 2028 po siguro, babalik ako. Yan po talaga yung goal ko. Ako kasi nagsiset talaga ako ng goals, ng plan. Don't look down, sexy stars. Kasi baka ito, mas ano pa nga ito, mas may mga pinag-aralan pa kaysa sa ibang artista dyan, di Yun ba? nga po. Eh kasi madalas po, di ba, misconception ng mga ibang tao, pag sexy star ka, wala kang ibang kayang gawin, kundi, kumbaga, iba po kasi tingin nila eh, nag-ano ka na, kumbaga, umaasa ka sa mga, yung iba, politiko daw. Syempre, ako wala naman akong idea sa mga ganon. Eh, sabi ko, hindi ganun, hindi lahat. Sabi ko, kung nakikita nyo sa iba, huwag nyo lahat. Meron naman siguro ganun, pero if they are willing also, di ba? Pero kung katulad mo na goal-oriented ka, na alam mo, priority mo, pamilya mo, mga kapatid mo, makapagtapos ng pag-aaral, di ba? Very rewarding yan para sa isang magulang, di ba, na ang anak nila, may anak silang isa na tumutulong sa kanila para mapagtapos yung mga kapatid. More than even yourself. Balikan mo yung pag-aaral mo sa college. Tapusin mo because showbiz is not permanent. Yes po. Sabi ko nga po, hanggat kaya pa, go. Pero iba kasi pag may diploma ka. May Iba. kaya ko ibang gawin. Kaya kong bumalik sa Call BPO. center. Pero Oo. hindi ko siya gusto eh. I mean, Yes. Okay I siya, understand. nakakapag-provide siya. Yes, oo. pero yun, kailangan Ayaw mo talaga. yung regular job. Yes. Nasa mind mo ba yun na balang araw gusto rin mong magkaroon ng sarili mong pamilya? Sa ngayon, wala pa po eh. Mas gusto ko sigurong mag-travel po. Okay. Pero hindi ko po masabi kasi depende po sa mga ma-experience ko pa. Mhm. Pero ngayon po, travel po, kung pag nagka-age ako, gusto kong mag-travel. Mhm. Mag-travel lang ng mag-travel kaysa magka-family. Pero hindi ko po masabi. Being in showbiz, almost 3 years, Yes. ano yung mga nagpabago sa'yo? Na-boost yung self-esteem ko po. Marami talagang natulong din talaga sa akin yung showbiz. Dati kasi takot ako humarap sa mga interviews na ganito. Mhm. And nahasa din talaga yung acting ko, ganon. Kasi simula bata talaga ako gusto ko na umarte. Sobrang thankful ko na may gantong platform Mhm. sa mga gustong maging artista. Kasi hindi ganon kadali. Lalo na sa mga wholesome. Sobrang mas maraming magaganda, maraming mas magagaling.
pinaka-ano talaga, yung income, mas malaki. Mas kinayanan ko na makapag-provide. When you're doing a sexy movie, physical kung siya nagpapakita ng katawan, di ba? Yes po. May insinuations, di ba? Meron bang nagtitake advantage sa iyo na kapareha mo? Or meron bang nagpapalipad hangin or nagpaparamdam? May ano ako may girlfriend ako noon So, pag may nagiging partner ako, pinapakilala ko agad. So, aware po sila. Hindi ako yung usual na girl. Hindi ako yung pwede mong anuhin. Pinaprank ako po. So, ngayon pa lang, kung may balak ka, huwag mo nang balakin. Mapapahiya ka lang. And sa mga intimate scenes naman, so far wala pa naman po. Kasi unang-una, sinasabi ko po talaga sa kanila may restriction ako. Sana irespeto mo yung restriction ko. Alam din ng direktor. Alam din po ng director. Alam po ng mga line prod. Alam po nila. Prod po po. Alam po. Ang pagpapasexy kasi, bilad ang katawan mo. Kahit sabihin pa natin, director lang kasama mo or, Yes. or ilang tao lang yun sa loob ng kwarto. Do you allow your parents or your family to watch your movies? Yung parents ko kasi, sinasabihan ko sila na panoorin nyo kung kaya nyo. Ganun naman. I mean, ako, okay lang naman sa akin. Sila kasi yung respeto nila sa akin bilang anak nila. Is andun talaga. Since sinishare ko sa social media ko, kahit sa personal account ko, yung mga trailers ng mga films ko, yun lang yung napapanood nila. Yung mga kapatid mo? Yung mga kapatid ko, hindi nila pinapanood yung sa mismong BMX, pero nakikita din nila sa Yung trailer? yung mga trailer. Yung trailer. Kasi sa trailer naman, pag sa social Yes, media, oo. since may mga restrictions din Oo. sa social media talaga na hindi pwedeng ipakita, sobrang minimal lang ng Yes, mga sexy right, scenes sa right. mga trailers. Yung mga kapatid mong lalaki, how do they take it? Super close ko kasi sa kanila, tita So, supportive parang, sila? Ang galing, gano'n naman sila. Ano yung first movie mo sa BMX? Actually, series siya, tita. Yung Halo-Halo X, directed by Roman Perez. Oh, magaling yun si Direk Yes, Roman. Yes. Kaya nga natutok Oo. ako sa kanya, first project ko. Sabi, ay, Direk Roman. Monay, ang pinakabagong movie mo sa BMX na streaming na ngayon. Yes po. Okay, tell us something about Monay. Sobrang ano din sa akin itong Monay na to. Kasi ate ako dito. Parang sibling rivalry ito di ba? Yes. Okay, kwento mo. Ang pangalan ko dito ay Ramona. Ang role ko dito is breadwinner din ako. Oh, so Yes. nakaka-relate ka dun sa... Nakaka-relate ako. Sabi ko, ay, grabe. Very challenging din siya for me kasi talagang parang ano ko siya nakatutok sa akin as a breadwinner ako sa totoong buhay, pati sa role ko mismo. So ako dito si Ramona, kapatid ko dito isa lang naman, si Monina. Tapos may bakery kami, may boyfriend din ako dito. Tapos gagawin ko lahat para sa bakery, gagawin ko lahat dito para sa kapatid ko. Yun nga lang, yung kapatid ko di ko alam na may gusto sa boyfriend ko. Okay. So, medyo ano siya, grabe din yung plot twist na to. So yun, about sa ano siya, magkapatid at sa bakery. And yung title niya, naging Monay kasi specialty namin dito ay Monay. Ayun, Yes, oo. Kasi kaya parang tatanong, bakit Monay ang titulo? And this is directed by Christopher Novapos po. Novabo. You'll invite everyone. Sana supportahan niyo po ang aming pinakabagong film sa VMX, which is ang Monay. Nag-stream na siya noong May 22 and streaming pa rin po siya only on VMX app. Kasama ko dito si Kim Yashi, Rush Flores, Sahil, Calix Garcia, and syempre ako po, Sahara Bernales, directed by Christopher Novapos po. Panoorin niyo po, hindi kayo magsisisi at marami po kayong matututunan dito. And of course, nandun ka rin sa Scorpio 4. Yes po, Oo. Scorpio Nights 4 po. Oo. Kasama ko po dito si Apple Celso, Albi Casino, at meron pang iba. Available At sa iba pa. BMX yan. BMX din po, yes po. Oo. Scorpio Nights 4. Oo. Doon naman supporting role ka. Lead din po ako doon. Lead ka rin doon. Opo, Okay. lead din po ako doon. Dalawa kami ni Apple Apple. Celso. Okay. Asawa ako dito ni Albi Casino. Okay. Na isa ring magaling na aktor. Magaling din na actor, Okay. very professional actor. Kung i-rewind ang buhay mo, anong parte doon ang gusto mong balikan? Pagiging bata. Why? Namiss ko maging bata eh. Bakit? Walang stress. Anong isang bagay ang magpapaiyak sa'yo?
Marami. Marami po. Name some or name a few. Ngayon po kasi, kakabreak ko lang eh. Love ko po yung ex ko. Pero, mas pinili ko po yung career ko. Sobrang in love ko doon. Pero malakas po talaga yung paninindigan ko na yung priority ko po. Priority mo ang career mo. At priority mo ang pamilya mo. More than anything else. Kasi patatlo po yan eh. Unang-una po yung family ko. Yung second, yung career ko. Pangatlo na po yung girlfriend ko. Sinabi ko po yun. And, kasi hindi pa kami nag-live-in na kami. And nasanay ako sa routine namin. Mahal mo pa ba siya hanggang ngayon? Mensahe mo sa kanya just in case. I'm sure mapapanood niya to. Sorry. Sorry kasi ano po kasi ako eh. Gusto kong bumitaw pero ayokong makasakit. Ay, ikaw ang kumawala. Okay. Okay, I understand. Oo. Ayun. Mahal ko siya. Mahal kita. Pero this time kasi, siguro sapat na yung 3 years and 6 months sa atin. Nagsama tayo sa bahay. And gusto ko munang mas piliin yung sarili ko ngayon. Mas piliin yung career ko. Kasi, nasasayangan talaga ako sa panahon. And sa mga babae kasi, sobrang iksi lang ng prime years, unlike sa mga lalaki. So, gusto ko siyang sulitin ng walang limitasyon. Kasi po, normal naman sa mga mag-partner, pag may partner ka, tas artista ka, may limitasyon ka. Mensahe mo sa kanya. Hello, sana okay ka lang. Huwag ka maglasing. Kasi po, naglalasing siya. Mahal ka niya talaga. Oo. Mhm. Mag-grow tayo ng hindi magkasama. Gusto ko kasi siyang mag-grow eh. Ginawa niya kasi akong mundo. So, gusto ko isipin mo muna yung sarili mo din. Mag-grow ka. And ganun din ako. Mag-grow din ako. Kung tayo talaga, mag-meet din tayo ulit in the future. But if one day, bigla kayong mag-cross ang landas nyo, Pag nakita ko, love ko pa rin naman, pero hi, hello, casual, friends. wala siya sa priority list mo ngayon. Sa ngayon. Sa ngayon po. Yes, sa ngayon. Oo. Eh, di kung tayo talaga, destiny, Mangyayari at mangyayari. mangyayari po. Your message to your parents? Ma, pa, love ko kayo. Stay healthy. Takot akong magkasakit kayo, alam niyo yan. Kumain kayo at matulog kayo sa tamang oras. Andito lang ako lagi to support the family. Pag may problema kayo, sabihan niyo lang ako. Nandito lang ako. Kung kaya ko, why not? Nagpo-provide ako. And thank you kasi pinalaki niyo akong tama. Love ko kayo sobra. Stay strong sa family. Mensahe mo sa lahat. Sa lahat, thank you po sa pagsusupport sa akin. Kung wala kayo, wala din ako dito. Sana patuloy niyo pa rin akong suportahan sa mga supporters ko dyan. Thank you so much. Sa manager ko, thank you. Sa mga co-artists, sa RM ko, Kuya Yael, thank you. Sir Jan, thank you. Mami Jojo. At sa mga hindi ko pa na-mention dyan, alam niyo kung sino kayo, sobrang thank you na nagiging part kayo talaga ng life ko. Kasi kung hindi ko kayo nakilala, hindi ako si Sahara Bernales ngayon. Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes,
Nesa Sila Salon for my hair and makeup. Nutritech. Maraming salamat, Jos de la Luna. Most View from Japan. Memoy.ph. Silpul Joyce Furnitures. Maraming salamat, Charles Solano of Solano Hotel. Colorete Clothing by Bebot Santos. Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics. Shinagawa LASIK and Aesthetic Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Dr. Essentials Aromatherapy. Thank you so much to Sunny Dumalaon of PESMS Events Management, Studio Manila. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo every Friday, 12 noon. Hanggang sa muli mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.